Habang nasa biyahe nga kami dito ay may napansin ako dito. Sa gilid mismo dito ng kalsada na dalawang biik na parang kapapanganak lang. Ngunit ang pinagtatakaan ko lang dito ay nasa ng kanilang ina. Maibalik kaya natin dito ang dalawang biik na ito sa kanilang magulang? Alamin yan sa video na to. So what's up sa inyo guys? So may pupuntahan tayo, no? At ito guys, sa totoo lang medyo marami-raming gamit namin. Ito malita. Ewan ko kung kita sa video kasi medyo dark talaga eh. Nag-ayos na rin kami dito ng mga ganito kasi may rice cooker na nakatago dyan mga pare. Magluluto tayo sa pupuntahan natin guys. Time check, time check, time check! Tapos nag-prepare na kami dito. Lahat na, chinacharge na namin dito na mga pwede pang i-charge. Tapos mamaya, siguro madaling araw pupunta na kami. So hindi ko alam kung ma-update ko kayo mamayang madaling araw. So nga pala guys, pupunta pala kami dito. I-check na rin yung project natin dito na tinatapos nila. I-check natin doon kung ano yung update doon, no? So doon na lang siguro tayo dito magkikita guys. Mamamasyal tayo dito at napakaganda talaga dito ng view dito sa daan. Kasi sa totoo lang guys, ang tagal namin ditong na-stuck sa bahay. At kung mapapansin nyo yung dati natin ditong nirerentahan, isa siya ditong underground. Kaya naman nangangamoy lupa na ako. Sumubay pa nga dito yung napakatagal dito na pandemic. Kaya ayun guys, na-stuck talaga kami dito sa bahay. Minsan nagsasawa na kami dito sa mukha ng isa't isa. Kaya naman bumiyahe kami dito ng napakahaba at nag-drone shots na rin tayo dito. At kung mapapansin nyo dito, nagamit ko na sa ibang videos itong drone shot na ito. Pero ang original talaga dito sa trip na ito. Dito ko talaga kinunan ang drone shot na ito para maipakita sa inyo kung gaano kaganda dito ang ilog na ito. At maipakita na rin yung mga bundok dito sa lugar namin. Kasi sa totoo lang guys, napakasariwa ng hangin sa amin. Pagkatapos noon ay naglakad-lakad muna ako dito at ipinasyal ko dito ang anak ko. At syempre magbibideo tayo dito sa daan. Yan, kasama ko si Chelsea. Ganda ng tanawin natin dito. Tabing ilog. Walking. Yan oh. Yan. So baka mag-drone tayo para makita nyo yung kagandaan nito. Ayan, nandito lang kami sa Cannon Road dito eh. Yan oh, sarado actually yan pero pinilit na namin pumasok. Hindi, babalik din kami. Habang nagbibideo ako dito guys ay napansin nga natin dito na may umiiyak dito sa gilid mismo ng kalsada. Ang dami mga sasakyang dumadaan dito pero walang humihinto. May biik dito kanina eh. Bagong panganak to. Gilid na ng kalsada, yun lang siya. Hopefully makahanap tayo ng gusto mag-alaga ng baboy dito. Kasi hindi namin pwedeng ibiyahe, baka mamatay. Ito nga pala nakita namin ay wala na dito yung kanyang ina. Mukhang galing ito sa bundok at aksidenteng nalaglag dito sa kalsada. Kaya naman naghanap kami dito ng pinakamalapit dito na bahay. Nasa tingin din namin sila dito yung may-ari. Or posibleng kakilala nila dito yung may-ari. Tao po. Ay boss. Tao po. Parts. Tao. Tao po. Knock. Tao po. Ang tagal ko ditong kumatok, walang lumalabas. Tahol ng tahol yung mga aso. Gusto ko tuloy kagatin. Pero sabi nga nila dito, pag may tiyaga, may nilaga, lumabas din ang isa ditong tao. Adangay ka baboy kita. Burias. Natanag. Adangay dito eh. Dua yan. Ay dua, may isa. Sayang. Ayun, nakakita na kami. Shit, tayo pala. Sana okay pa. Nakahanap na kami. Nakakatok na kami kung sino na pwede. Ayan, takbuhin na natin. Sana meron pa dito. Kasi dito namin nakita eh. Ito yung isa. Itong isa wala na. Dalawa pala, itong isa. Tapos yung isa, buhay pa. Dito ya, dua. Hanggang angas pa mat. Sayang kami nga eh. Sakto nga nag-stop over kami dito eh. Nakita mi. Dirabilang dito eh. Baka sayang kami eh. Balin pa eh. Kahan anak garod. Masapol vitamin, sayang. Pati nagsamat din nga to. Sayang. Sige garod bro, mapang kami niya. Sige. Ingat. Buti nakahanap tayo. Salamat kay Raymart. At ipinagpatuloy na naman natin dito ang napakalayo natin ditong biyahe. So yun guys, chinek namin itong bahay na project natin. So kasama ko sila Mrs. tapos si Chelsea. Hello, hi. Hi. Ayan, mula nung pumunta tayo dito nagkaroon na dito. Ayan.
Ito yung improvement ng after a week. At least buo na rin. Kasi pagkatapos namin dito, punta muna kami ng Nueva Vizcaya. Yan si Chelsea, ngayon na makakapunta. Nakita niya na yung bahay niya. Wala masyado na bago, no? Pero yung poso di pa gumagana. Kasi nandito kasi yung poso. Yan, no? Nandito yung pump niya. So baba muna ako, umiyak na yung bata. Kailangan kong alagaan. At kung mapapansin nyo, saglit lang natin dito ipinalipad yung drone kasi nga guys, may kakaiba ditong nangyari. Dahil sa sobrang lakas ng hangin nung pumunta kami dito sa lugar na to, muntik na pong nailipad ang aking drone. At kabibili ko lang ito, hindi ko pa nasusulit yung bayad. Kaya agad-agad ko itong ipinabalik. Ang problema, lumalaban talaga yung hangin eh. Kaya naman guys, ito nga pala yung pinuntahan natin dito. Ito yung Malico Road. Ang daan nga nito ay Pangasinan to Nueva Vizcaya. Ayan, nasa gilid na kami dito ng kalsada. Ito na lang last na stopover muna namin kasi talagang alanganin eh. Hindi maka-drone. Grabe, mawala yung natin drone natin dito. Last na hangin dito. Grabe. Malakas ang hangin. Parang nag-drive dito ng di oras. Pagkakas dito ay nasa likod natin eh. Pero ang ganda ng view. Pero sobrang lakas ang hangin. Magka-drone sa ako eh. Wow. Ang galing. Kaya kasi kami dito makalabas kaya ayun. Na-appreciate natin yung mga ganitong lugar. Sobrang lakas na ng hangin. Marami mga sasakyan dito. Yan oh, ang galing. Sa totoo lang guys, alam ko walang masyadong napapasyalan dito sa pinuntahan naming lugar. At alam kong pabalik-balik lang kami dito. Hindi dahil sa meron kami ditong gustong kitain sa lugar na to. O may mga taong gusto naming i-meet sa lugar na to. Kahit simple lang dito sa Solano, sa Nueva Vizcaya, ay na-appreciate talaga namin dito. Walang beach. Pero guys, yung nagustuhan talaga namin dito yung experience. At madalas nga kami dito mag-check-in dito sa Miko Hotel. At syempre guys, madalas dyan kami sa 425 na room. Dito kasi sa hotel na ito guys ay sobrang mura talaga para sa akin. Kasi yung pinakamahal nila ditong room, na which is yung family room, na may magandang view rin, ay nagkakalaga lang naman dito ng 2,124 hours na yan. So yun guys, nakarating din na kami dito, safe and sound. Dito na naman tayo sa Miko Hotel. Ayan, so actually kami-kami lang, si Macy's tas yung anak ko. Bali tatlo lang kami dito sa napakaluwag na to, tatlong kama. Medyo mura kasi talaga dito. Kaya pumabalik-balik kami dito, sobrang mura talaga dito guys. Tapos kitang-kita na naman natin ang Solano Nueva Vizcaya. Yun no? Wow! At nakalis na yung hinirentahan namin si Raymart. Saan na siya? Nawala na. Pauwi na rin siguro yun. So, bibili muna ako ng pagkain. At kakain muna kami kasi grabe pagod kami sa biyahe, matutulog muna rin kami. Ito mga to guys, tinatago talaga namin. Thank you. Hindi namin gagamit yung souvenir. Kaya pumunta kami guys para dito sa mga souvenir. Ito lang talagang pinuntahan namin dito. Actually, check out na agad kami. So, bibili muna ako dito. Magbabalik tayo mamaya. Ayun nga guys, nakakain na kami at lahat-lahat. Ang problema, may problema tayo. So, ito yung mga nakain namin dito at nilagay namin doon yung basura namin. Ito. Pero may problema tayo. Kasi actually, dati kasi okay lang naman itong ginagawa namin. Wala pa namang rules na ganito. Ngayon, nung bumalik kami, ito na yung bagong rules. Mabuhay po. Nais po namin ipalam sa inyo ang magkakaroon po namin ng charges fee sa mga listahan ng mga sumusunod. Ito daw. Okay, alak. Hindi kami nagaganto. Ito, pagbili ng pagkain sa labas, 50 pesos. Problema, hindi ko kasi nakita agad to. So, titignan lang natin kung anong update. At kahit kami lang dito ni Mrs. kasi last time kasama namin yung kapatid niya eh. May pasok na kasi sila ngayon. Ay na-enjoy pa rin namin dito.
ang experience namin dito sa lugar na to. Kaya naman sinulit namin dito maglibot-libot. Actually, nagdala na nga rin ako dito ng laptop para makapag-edit din tayo at makapagtrabaho. Kasi syempre, kailangan natin ditong kumayod. Lalo na marami tayong gastusin ngayon. Nagstay kami dito ng ilang araw guys at ang dami ko rin na naman dito na drone. Kaya naman ito yung ginagamit natin sa mga videos natin. At lumipat kami dito sa ibang kwarto. Actually, halos nasubukan na namin yung mga VIP rooms nila dito. Tapos dito naman, family room lang to. So mura. Actually, hindi sa tunog ng VIP. Hindi porket sinabi VIP is mahal. Actually, mura lang kasi 2K lang. Ang 24 hours, meron ka ng 3 bedroom. Pero ito kasi, nag-downgrade kami family. Kasi 4 lang naman kami dito. Yung kapatid ni Mrs. Tapos yung anak ko yung pang-4. Tapos ayun, dito, ganito siya. Actually, house tour ko na rin kayo dito. Actually, room tour. Yan guys. Bali ganito. Ayan, pipilay-pilay tayo kasi may sasabihin ako. Napilay kasi ako guys eh. Wait lang. Room tour muna tayo. Right now, nasa 312. Room 312. Ayan, room 312. Dito tayo. So, pag ganun yan, kasi naghanap kami may bintana. So, yan. Fire exit. Ito mga rules nila dito guys. Bali ganito siya guys. From the start. Tapos may CR dito. Hey, Cici. Ayan. Okay. Ayan na naman tayo. Pag hindi kasi niya gusto niya pinapanood niya, tinatapon niya. Wait lang anak set up lang natin. Naantok siya kasi, kaya yan, natutulog siya. Actually, napuyat kasi yan eh. Naglaro. Ayan, may aircon din sila dito. Tapos dalawang ilaw, which is yan, connected. Ayan. Tapos dito, pag first pa lang dito is may CR. So, check natin yung CR nila. Actually dito, yun. Actually, maluwag na rin yung CR nila. Yan, pagpasok mo dyan, yun. Pagpasok mo, yan. Actually, hindi rin ganun ka-dulas itong side nila. Medyo madilim lang. Okay. Tapos may hot and shower na rin siya. Tiles. Ayan. Actually, hindi ito madulas ha. Kaya okay na rin. Medyo dim lang yung light. Conserve electricity. Patay natin dyan. Yep. Tapos, pagpasok, ayan, may kama silang dalawa dito. Yun. Actually, queen size siguro ito mga kama nila. Medyo malalaki na rin ito. Tapos, dito sa part na to, yun na nga, yung mga lamesa. Mas maliit ito kumpara dun sa dati. Pero yung panalo pa rin dito yung view. Ayan, medyo may parada ba? Emergency ata, emergency. Nagbubusina. Yan mahirap pag mga emergency. Kaya yan, buti na lang dito pag mga ganyan emergency, alam nila gumigilid talaga sila. Tignan mo yung tricycle kanina, gumilid, nakakaintindi sila. So dito pa lang guys, meron tayong view dito. Actually pinagkaibahan na medyo mababa kasi ito, ayan, hanggang dito ko lang talaga. So may chance na pag nabuksan ng bata, pwedeng malaglag dyan pag nakabukas yan. Kaya naman nilalak na lang namin, di na namin binubuksan. Siyempre safety first. At ayun guys, yun yung saklay ko, which is ganito kasi yan, ikukwento ko guys. So kung bakit may saklay tayo ngayon, nakasaklay tayo ngayon is medyo nagkaroon kasi ng injury yung paa ko, which is hindi kasi, wala kasing tricycle doon sa lugar namin. So marunong ako magmotor, ayun, manual, automatic, tapos semi-matic, marunong naman tayo dyan. Ang problema kasi, sa sobrang curious ko, subukan ko sanang mag-tricycle. Try lang. Tapos yan, sabi ng may-ari ng tricycle, kasi kakilala naman namin, nanghahatak yan, sabi niya, hindi yan parang yung motor na madaling ibangking, ganun. Yun pala, tama nga yung sinabi niya. Eh, syempre, sanay ako sa motor, parang, syempre, hindi mo naman kailangan puwersahin na paliko-liko na ganun. Yun pala, medyo kailangan puwersado ka, tapos medyo talagang igaganon mo ibabangking mo. So, yun na nga yung nangyari doon. Hello, Chelsea. Ayan, si Chelsea, baby. Tapos, anong nangyari dyan, meron kasing sapatos ko, medyo madulas. Actually, hindi ko na sinuot yun eh. Nagkamali kasi ako kinuha ng sapatos. Pumpreno ako kasi syempre pumunta sa kanal eh. Hindi ko may banking. Nagulat din ako. Ba't mahirap i-banking? Sabi ko parang ang tigas. Tapos imbis dumiretso kami sa kanal, ang ginawa ko, syempre pupreno na ako eh. Pagka-preno ko, dumulas yung paa ko. Doon sa preno mismo, dito sa prenong apakan. Kaya ang nangyari, dumulas yung paa ko, sumiksik. Kaya ang nangyari, di ba ganito yung paa mo? Balik ganyan, gumanon siya. Actually, gumanon eh. Yan o, imbis na ito yung talampakan mo, ganyan sana yung paa mo, ito, gumanon. Talagang nakaladkad ako, akala ko nga nabali na, na-disconnect na yung buto ko, kaya sabi ko, shucks, delikado to
Ang sakit, hindi ko, buti na tinulungan pa nila ako kasi naipit talaga yung paa ko doon tapos hindi ko matanggal, kailangan buhatin yung tricycle. Medyo kaya nakakabalin kasi syempre akala ko nabali na kasi akala nung may-ari, nako nabali na ata yung paa mo, tinitignan niya rin kasi parang bali na eh. Dito, merong na-injury dito, medyo tumaba nga dito, tapos dito. Kasi syempre na-force, nakaganyan, tapos naganon mo, di ba? Doon na nagka-problema yan. Kaya buti nga wala talaga na fracture. Kaya yun, pinalagay na rin namin. Tapos ayun, nakabili kami dito ng saklay. Actually dito lang din namin nabili. Nasa Miko Hotel kasi kami. Ito, you know, Mega Trade Drugs and Enterprise yan dito sa B. Aquino Avenue, Solano, Nueva Vizcaya. Si Chelsea, gutom na gutom, oh. Gutom na gutom ka na, nagpuyat ka kasi kagabi. Ngayon, kinailangan namin bumili nito. Ito, saklay na to. Actually, isa lang sana yung kailangan ko eh. Kasi isa lang naman yung paa. Actually, pwede ng isa. Problema kasi pair kasi talaga siya pala. Akala ko kasi pwedeng isang piraso lang, ganun. Pwede. Kaya ayun, kailangan natin ng ganito kasi medyo kailangan natin dito mag-adjust yan. Ginagamit ko kasi pag napapressure yung paa ko sa side, medyo masakit, sobrang sakit. Kaya ayoko naman lalo pang magbigay ng pressure dito sa paa na to kasi kailangan dito talagang hindi mo bibigyan ng pressure para mag-heal agad eh. Yan, kaya kailangan ko nito. Ayan ah. Yan, practice mo na magsaklay. Yan. Hindi na kailangan ipasemento to guys kasi depende kasi ito kasing nangyari sa akin is non-surgical, so hindi mo kailangan magpa-opera dito. Thankful pa rin ako kasi hindi masyadong malala yung nangyari sa akin. Ayan, minsan kakatry natin dito ng mga bagay na hindi natin naman kabisado o ano. Ayan, medyo napapahamak tayo pero yun kasi experience yung hinahanap ko eh. You want more, Chelsea? Want more? Dalawa kami naiwan dito, si Mrs. tapos yung kapatid niya. Bumili mo na ng pagkain kasi ng anak ko. Ayan, mamaya pamasyal sila. Actually, ano lang, simple lang itong vlog natin na yun. Update lang kasi para alam nyo yung... Nag-post kasi ako, hindi na sana mag-upload dito eh. Explanation lang kasi may mga nagtatanong ano nangyari, ganun. May nalalaman pa akong moto accident pang ganun. Tapos yun pala, nag-tricycle pala ako. Curious lang kasi ako. Wala kasing tricycle sa lugar namin kaya hindi ko pa na-experience. First time ko yun, binalaan naman ako na nanghahatak yan. Tapos ano... kailangan pwersado ka kaso akala ko kasi hindi ganun ka pwersa. No anak, no, come here. Kasi gusto na talaga niyang mamasyal. Come here anak. Yeah. Ayan. Medyo pipilay-pilay pa ako kasi ayaw ko siyang bigyan ng pressure. Actually, hindi na ako nakapag-vlog nung nakarating pa kami dito Saturday. So, Sunday kahapon, Monday ngayon, tapos bukas uwian na. Hopefully makahanap sana kami dito ng lote kasi sarap tumira din dito eh. Medyo yung iba, may mga nakita naman kaso may mga issue. Gusto sana namin medyo malapit sa kalsada. Siyempre kailangan may internet, linya ng internet yon kasi sobrang medyo tumaas na rin daw yung value talaga dito, nasa 3.5 per square meter na daw eh. Pero yung iba 5K pag malapit talaga dito sa sentro, pero yung iba naman nasa 7K ganun, medyo may kamahalan na rin. Pero doon sa pinanggalingan namin, ay nako, yung iba doon umaabot ng 15,000 per square meter, 17,000 per square meter, ayun. Kaya naghanap kami ng medyo mas mura. Ayun lang yung dahilan kung bakit nandito kami. So ayun guys, bago natin tapusin ang video na to, nagpapasalamat na naman ako sa mga nanood at patuloy na sumusuporta. And hopefully gumaling na yung pa ako. So ayun no, abangan yung mga next content natin. Maraming salamat sa panonood mga kaloko.